Aminado ang Malacanang na dapat palakasin ng ICI o ang Independent Commission for Infrastructure. Pero sa ngayon, kontento raw si PBBM sa takbo ng investigasyon. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Sumagot na ang Malacanang sa inilabas na panawagan ng mga pinakamalalaking business group na tugunan ang malawakang katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikinig daw ang Pangulo sa sentimiento ng mga negosyante. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. At siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI, bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya. Pero kung ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ang tatanungin, ang ICI dapat raw may ngipin at dapat ring managot ang lahat ng sangkot. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our president. Ayon naman kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, tila mabagal raw ang isinasagawang investigasyon ng ICI at mas marami pa raw na business organization ang nakikiisa sa nauna ng panawagan ng business groups. Normally, marami doon, they don't even speak out on matters of politics. Hindi mga partisan yan. These are not the people who go to the street. Pero they're beginning to be, parang feeling nila wala mangyayari. Depensa naman ng Malacanang, Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon. kung si dating presidential spokesperson Edwin Lacerda ang tatanungin, tama lang nakalampagin ng mga negosyante ang pamahalaan dahil aniya, accountability must pour first before any concrete is poured. Pero para naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat umanong unahin ang sigaw ng mga taxpayer lalo na't ramdam ng taong bayan ang 12% value-added tax o VAT. Dagdag pa ni Lacson, hindi raw dapat humupa ang galit at pagbabantay ng taong bayan sa mga insidente ng katiwalian. Dagdag naman ng PCCI, maglalabas sila ng mga resolusyon sa isinasagawa ngayong Philippine Business Conference and Expo ukol sa mga issue ng korupsyon. At personal nila itong ibibigay kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa ikalawang araw ng event. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.